I request everyone to please rise. Let's prepare our hearts, worship the Lord in spirit and in truth. And I will read to you from the book of Psalms, chapter 23. The word of God says, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Ang Ginoo panalangin sa mga pulong, ang giamni sa Reverend Lara Enok sa pagpo. Let us pray. Amahan nga lagitnon sa makausapa nagadun siya pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Nga imong gipadala nga imong bugtong nga anak nga mao'y may bayad namatay puli kanamo dito sa cross para kami nga mga tao nga makasasala human kami miilaw o misalig sa iyang gihimo alang kanamo. Ikaw nagasulti sumala sa imong mga pulong nga imo na kaming gitagaag katungod nga pagatawgon nga imong mga anak. Salamat ni anang kahigayunan nga imo kaming giisip, gitagaan o pagtagad. Nga imo kaming giluwas gikan sa yanang sasala ug imo kaming gitagaag kinabuhi nga walay katapusan. Karong buntag niya kami tungod kay among tinguha nga kami magasimba kanimo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Gani nagahangyo kami nga imo kaming tabangan sa among kaugalingon ug ialaw ikaw namo nga mag-minister nganhi kanamo whatever needs we have today. I pray for your provision that we will be reminded by your words, because your words will help us we have, whether we need to be encouraged because we are discouraged, or we need to be corrected because we have done something that is not right. Lord, your words, ang imog yung mga pulong, sangkap siya sa among mga pagkinahanglan, aron mahimo kaming maayo nga mga tumuluo, nga gigamhan sa gahom sa balaang Espiritu Santo. Salamat sa kadaugan, ibabaw sa mga kalisdanan, sa tibuok simana. Salamat sa tubag sa mga pagampo, nga imo kanunay gitagaag maayong lawas, kalinaw sa unahuna ang imong mga katawhan. And today we are grateful unto you because you are here with us. We are here to honor you and to worship you today. We ask you, Lord, that you would bless each one, that none of us will not be able to receive the blessings that you have prepared for all of us today. Among ginumduman, pagampo ang among mag-igsunan, bisan pa na sa ilang mga panimalay. Whatever needs they have, Lord, I pray that you would minister to them. Help them, Lord, that they will also be encouraged. Pinaagi sa imong mga pulong, sa among mga higala o mga kaila, wherever they are right now.
praying for an opportunity that together we will grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Forgive us, Lord, if we have done wrong. Kay tungod, naibalo kami, nga kung nagatipig kami o mga dili, maayo nga mga butang sa kasing-kasing, that will hinder the blessings that you have prepared for us. Bless our land, the Philippines. Bless everyone, Lord. Nanining ulahi nga mga adlaw, we will really work together because we know our time is limited. You are coming soon. And we know that if you come, you will come like a thief in the night. Help us, Lord, that we should always be conscious and aware of your presence wherever we are. Bless this time together as we worship you, and thank you for what you have done and for what you are going to do now as we worship you in spirit and in truth. For this is our prayer with much praises and thanksgiving, for we ask it in Jesus' name. Amen. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. Daghang salamat, pwede ta makalingkod. Amen. For our opening hymn, let's sing the song, Stand Up for Jesus. Amen. Stand up, ready, sing it. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high His royal banner, it must not suffer long. From victory unto victory, His army shall He lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Second stanza. Stand up for Jesus, the trumpet call obey, born to the mighty conflict, in this His glorious day. Ye who are men now serve Him, against unnumbered foe. Let courage rise within us, and strength to strength uphold. Amen. Praise God. For our tithes and offering, let's sing the song, We Bring the Sacrifice of Praise. Amen. Amen. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord, as we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the
the sacrifices of thanksgiving, and as we offer unto you the sacrifices of praise. In Malachi chapter 3 verse 10, the word of God says, "Bring ye all the tithes in the storehouse, that they may be meat in mine house. And prove me now herewith, says the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it." Ang Ginoo panalangin sa iyang mga pulong kung mag-ampo kita. Labing gamana namong Ginoo kami, Lord God, nagapasalamat sa imong kamaayo sa imong kinabuhi. Salamat Ginoo tungod kay hantod karon itagaan mo yapon minimo og maayong lawas. Salamat sa protection na imong gihatag kanamo. Lord God, ginabalik lang namo Ginoo ang dapat sa imuha. We pray, Lord God, that you would accept this. We pray that these offerings, this money, this sacrifice will be used for the expansion of your kingdom. And thank you, Lord God, for every people sa ilahang kabahin diha kanimo. Pray that you would bless them, Lord God. Labi pa itong mga kauban ang mga wala nakahatag. We pray that you would bless them also so that they may give happily into your kingdom. Thank you, Lord God, for everything that you have done. Dalaygon ka, Lord, sa walay katupusan. Kay kintanan ang ginampo, nagilamang sa ngalang Ginoong Hesus. Amen o amen. Praise God. Hallelujah. God is good. And all the time, are we excited to listen to the Word of God? Amen. But before that, maminaw sa tao usa ka special number ikan sa atong kaubanan just to prepare our hearts. Hallelujah. Amen. May buntag sa atong tanan mga igsoon. Paghalaran na mo o manindot nga awit ang buhi nato nga Dios, entitled How Great is Our God. Let all the earth rejoice, and all
And oh, sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, sing how great is our God. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. I'm sure sa katungang kanta na andam ginutong kasing-kasing. So dili na ako dugayon, akong ihatag ng panahon sa tuang pastor. Walay lain kundi si Reverend Larry Ano. Katong palakpakan si pastor. Okay, daghang salamat ni anang mensahe sa awit nga nagpamatuod nga ang Ginoo nga atong gialagaran gamhanan siya o halangdon siya nga Dios nga atong ginasimba o ginatagaan o importansya, no? Sa pulong sa Ginoo nga siya gyud ang number one. He is our number one priority is to know Him and to serve Him. And thank you very much kang Brother JR sa pag-lead sa atong worship karon. Ug pasalamat ko sa mga tao nga willing to do something for God, especially sa atong hiniusa nga pagsimba. Everybody is somebody. Everybody is important in the presence of the Lord. Ingna imong kaugalingong karong buntag, ako nalipay ko nga ni ako karong buntag. Di na makasulti ka na face mask, no? Nalipay ko, I'm happy that I'm here. Lisod man sa Cebuano kay taas. Pero sa English, I am happy that God has brought me here. Praise the Lord. Ato palakpakan ng atong buhi nga Diyos. Dili lang kayo kita magseryoso, kay seryoso pa ang atong problema. Nya magseryoso pag yun ta. So ang resulta niya na bugat na kayo. So we have to be joyful and happy in the presence of the Lord because the strength that we have is from the Lord. Amen? Praise the Lord. Kuskun po niyo amen kay naga-live stream kaya. Atong kumusahon ang atong mga kauban dinhi sa iglesia nga naa sa ilang tagsa-tagsa panimalay, kauban sa inyong mga anak. I hope nga nagahimo pud mo og tigom nining panahon sa atong live stream. Kuhaan ninyo inyong Bible kung mag-awit dinhi, mag-awit usab mo. Ang dili lang yun ninyo mahimo kanang paghatag sa inyong tithes and offering kay layo man kayo. Pero pwede ragod kay ihatod ninyo, no? Kay kana atong nang obligasyon para sa atong buhi nga Dios. If we are loving the Lord, we are going to do whatever things we want to do for God's glory and for God's honor. Sa atong mga higala sa lain-lain ng mga lugar na nagasunod sa atong live stream, naigikan sa Japan, naa sa Europe, naa sa Amerika, so many others, naa sa Taiwan, nagasunod sa atong live streaming. So we thank God that the Lord is giving us an opportunity that we can really share the message. Not only here inside the church, but we are reaching out to people out there who are having time to follow our program. So dalaygon ang atong buhi nga Dios. Ang atong text makita sa Second Timothy chapter 3, 1 to 5.
I'm sure nga nagadalo mo Biblia, inyong ukban, uban kanako sa 2 Timothy chapter 3, 4 to 5, no? Okay, ato sang i-arrange ang atong gamay nga. Okay, kita ninyo, 2 Timothy chapter 3, verses 1, not only 1 to 5, but we will move to, pero sa sunod Domingo, kay series manggod ni atong pagtuon. So we will only read verses 1 to 5. I'd like us to please rise so that we can read it. I'll read it aloud and then follow me silently sa inyong mga Bibles. I'm reading from NIV. No? If you are holding any kind of versions, you just follow as I read it. It says, "But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love and forgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God." Verse 5. "Having a form of godliness, but denying its power, have nothing to do with such kind of people." May the Lord add more blessings upon the reading of His words into our hearts. Let us ask wisdom from God, that God will help us to understand this portion of Scripture that we need to expound today. Let's pray. Our God and our Father, we thank you that again we have an opportunity to study your words together. We ask your wisdom for each one of us who are having that desire to learn more about your words, so that we shall be encouraged, be inspired again as we continue to wait upon your coming. Anoint your servant as he will be sharing the message, that the presence of your Holy Spirit will continue to illumine everyone who are here, our minds and our hearts. Thank you for the blessings that you will be pouring out upon us from your words by using your servant and the message that we will be sharing today. Bless our hearts together. For this is our prayer with much praises and thanksgiving. For we ask it in Jesus' name. Amen. Pwede ta makalingkod, lalaygon ang atong buhi nga Dios, no? Inyo lang sabton ang atong kaimtang kay ako nagagamit pa ko kay glasses, nagagamit pa ko ining face shield, murao doon ay daghang mga usahay dili yun ba clear, no? Pero wala tay mahimo. Ang atong theme karong buntag, mga kaigsunan, is about what are the characteristics of the people in the church in the last days. Ato karon tagaang pagtagad kining mga ginatawag nga characteristics kinaiya sa mga tao nga naa sa iglesia sa ulahi nga mga adlaw. So the message alone will help us to understand that we need to travel together and visit a church, particularly the church at Ephesus, where Timothy has been pastoring during that time. Mag-uban kita karong buntag, muadto kita sa Ephesus, atong bisitahon ang simbahan di pastoran ni Timoteo
ug ato siyang paminawon kung unsay iyang gisulti sa mga tao nga naa sa iglesia. Okay. Ana man ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. In other words, atong imaginon nga kauban kita sa writer niadtong panahona nga nagsulat didto ni adtong nga lugar ug atong diskubrihon unsa man ang iyang gisulat ug unsa man ang nakita niya nga problema para makasunod kita sa iyang intention of writing. And that is one way of studying the scripture. Kay lisod man sabton diri sa Pilipinas, no. Muadtog yun ta. Atong ubanan si San Pablo o si Timoteo nga nagpaabot niini nga mensahe ngadto sa mga tao diha sa iglesia, diha sa simbahan sa Ephesus during that time. Ato tun-an karon ang mga kinaiya nila. Or, pagkahumanon niya, pagtuon nato, ato bang pangutanon natong sarili, na ba sila'y kinaiya susama sa akong kinaiya? Naangay na kong tagaad o pagtagad. That is to have an application. Pero ang una, let's allow the scripture to speak to us. Atong tugutan ang pulong sa Ginoo makigsulti nganhi kanato. So naghisgot din may tungod sa mga tao nga naa sa iglesia. I presume that during the time of Timothy in the church at Ephesus, there were different kinds of people. Of course, kung maghisgot kitang mga tribes, dunay mga grupo sa mga Hintil, ug dunay grupo sa mga Hudiyo, and many others who are in the church. Pero makita nato dinhi sa atong gibasa ganiha nga diha sa simbahan dunay nagkalain-lain nga matang sa ginatawag nga naa sulod sa iglesia. Una, kadtong mga tinuod nga mga believers in the Lord. Ikaduha, kadtong mga believers nga nagkinabuhi sa unod nun. And then ikatulo, kadtong mga tao nga wala gyud relasyon sa Ginoo pero naa simbahan. Pero naa sila simbahan tungod kay relihiyoso sila. Sabtan ninyo, tulo ka mga klase sa mga tao. Una, kadtong mga ginatawag na spiritual Christian. Second, kadtong mga carnal na Christian. Ikatulo, kadtong mga religious group who have no personal relationship with the Lord. That is our thing, the things that we need to discover today. Naibalo kita nga ang church, dunay kahulugan niini. Una nga kahulugan is about physical building. And I believe, kini nga church kag isgutan nini, it talks about the building where the people were there inside the building. Okay? It is not talking about particularly sa mga linuwas. Kay diha sa simbahan na lain-laing matang sa mga tao. So akong bugat nga pangunahuna, more on physical building where different kind of people was there. Okay, sabta na to. And then the other words, kanang pulong nga last days. Sa Cebuano pa na ulahi nga mga adlaw. Lain nga Cebuano sa katapusan nga mga adlaw. Kanunay kita makadungog ni ining phrase, last days. What does it mean? Unsa may buot ipasabot ni ini. Ang last days, sumala sa pangunahuna, nga kini nagsugod ang last days sa diha nga si Ginoong Hesus na banhaw, unya nalalin siya ngadto sa langit. Unsa ang gisulti? Ingon niya, mubalik ako. Usko ninyo tubag. Mubalik ako pag-usap.
Ang primero nga pag-anhi ni Kristo, nianhi siya ingon nga manluluwas, manunubos sa tala sa tanan ng mga tao. Sumala sa Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. That's the first purpose. He came as the Savior of the world. We are about to celebrate Christmas, and that is a commemoration of His coming, for His first coming here on earth. Ikaduha nga mubalik siya, it's no longer a Savior, but He will be coming as Judge. Mubalik siya, dili na siya manluluwas, apan mubalik siya, ingon nga maghuhukom. Iyang hukman ang tao, whether you are good or you are not. Unya katong good, dunay lugar nga iyang gisaad ngadto sa iyang balay sa langit ng Amahan. Apan katong nga tao nga nagdumili padayon sa maayong balita, doon na po'y kapadulngan. Dunay dapit nga giandam ang Dios. That's why He will be coming He will be coming as a judge. So kung judge siya, nobody can escape. Everyone will be judged according to his righteousness and according to his words. Wala na'y hangyo ana pagbalik niya. Karon pwede pa ta maghangyo. Pero sa iyang pagbalik, ikaduha nga pagbalik, the second coming of Christ, wala na'y makahangyo. Okay, padayon ta. So, dinhi sa atong text, kung atong tunaan ang background, ang major nga theme, pero gisulat ni San Pablo ning sulat ngadto kang Timoteo, asa siya? He was in prison. Nabilanggo siya, meaning he was presently experiencing difficulties. But even in the midst of his difficult times, he has that time to encourage other people. So ayaw gyud himua ang problema nga di ka na mahimong makadasig sa uban. Mas nindot ang pagdasig sa mga tao nga naa sa problema. Kay ma-feel nimo nga ang ilang kalipay is the strength of the Lord. No? Bisita ka sa mga hospitals, ikaw may mudasig. Pero doon ay mga bisitahon mo sa hospital, nga ang mudasig sa imo ang pasyente. Di ka makasulti kay tanan, si ila tanan, pasalamat sa Ginoo, nga bisan na sila sa pagsulay, they are still happy. Why? Because they understood God's will for their lives. Dili man tanan nga gusto nato ato kanang matuman ang ato. Ang Ginoo magay matuman sa tanan. So, ang major theme is sufferings for Christ. Paul was in prison for his faith, awaiting a death sentence. Nasa prisuhan ang iyang gihulat nga katong patyon siya, no? And he calls Timothy to suffer with him as a good soldier of Jesus Christ. That is in 2 Timothy chapter 2 verse 3. No? Makita ninyo diha, nagaingon nila, join with me in suffering like a good soldier of Jesus Christ. During that time, pagsulat ni San Pablo niini, Christians are being persecuted through the Roman Empire. However, in this passage that we have read, Paul is not talking about sufferings from without, but he was talking about sufferings from within. Some of our greatest sufferings as Christians often come from people within God's church. Dali lang kita makabantay kung ang pag-antos gikan sa gawas. Kay balo kita, kinsa na nga mga tao ang gadala ni anang kalisdanan. Pero lisod i-identify
kung ang imong kaaway naa sa sulod sa iglesia. Tuo ba mo nga diha sa iglesia, itong akong gisgutan ganiya, dunay mga spiritual Christian, dunay mga carnal Christian, dunay mga tao diha nga dili yun tumulo. They are there because they are being religious group of people. Diba? So, ang kaaway nara sulod. Mao na ilisod nga i-identify. Okay. Ato ipadayon. Si Calvin, usa ka theologian, naghisgot may tungod sa pag-describe ni San Pablo, may tungod sa ginatawag nga bad times. Kung sa gingon ganiya sa atong ibasa, it says there, but mark this, matod pa ni Paul. Kanang pulong nga bad, gusto niya nga si Timothy magsiga ang iyang mata, nga maminaw yun. Basta butangan mo ganig bat ang istorya. Una, you want the person that listening to you to really give an attention to what you are going to say. Because that is very important. But, ingon niya, but mark this, there will be terrible times. Mauna ang ingon ni San Pablo. So si Calvin, iyang gi-describe kining gisulti ni San Pablo about bad times, about bad people. Sa panahon ni Ginoong Hesus, nag-ingon siya, in the last days, muabot ang mga lain-lain nga mga pagtulunan nga gadala pagadadon sa mga mini nga mga propeta. Unya sa pagsulti ni Ginoong Hesus sa Matthew 24, ingon niya, makadungog kamo og gubat, batok nasod. Og makadungog kamo og mga lino. Di ba? Makadungog kamo nga ang mga tao namatay sa gutom. Mao kana ang gisulti ni Ginoong Hesus. Pero si San Pablo wala siya naghisgot ni ana. Ang iyang gihisgutan mahitungod sa mga bad people inside the church. Mao na ang gisgutan. Mao nga si Calvin mipadayon sa paghatag niining iyang idea. Ingon niya, we should note what the hardness or danger of this time in Paul's view to be not speaking about war, not speaking about famine, not speaking about diseases, nor any of the other calamities or ills that befall the body, but he was speaking about the wicked and depraved ways of men. Mao na ang atong kinahanglan madunggan nga gisulti ni San Pablo ngadto kang Timoteo nga iyang itudlo sa mga tao nga naa sa Ephesus during that time. Okay. Giunsa niya pag-describe, no? Ang times, T-I-M-E-S, sa Griego na, duha man ka Greek words ang gi-mention, but kini nga times gisgutan nini, gitawag sa original language, kairos. Kairos, meaning K-A-I-R-O-S, kairos. He's not referring to time we have. Our time now is about 10 to 11. Mauna ang another meaning sa time. Pero din ang iyang gisgutan, kairos, is referring to season. Nag-refer sa panahon. There will be seasons of heightened peril in the church. That is the word kairos. However, the scary thing about the last days is that is not only refers to the time right before Christ's return, but it also applies to the very age during that time when Timothy pastoring a church. So nakisinati na ni Timoteo kanang
signs sa kalisdanan sa ulahing mga adlaw, ang nakita ni San Pablo ang mga tao nga mga dautan nga naa sulod sa iglesia. Kung mangutana kita sa atong kawaling, kinsay posible nga mga tao nga dautan nga naa sulod sa iglesia? Kinsay posible nga dautan nga tao nga naa sulod sa iglesia? Kadto bang spiritual Christian? Kadto bang carnal Christian? Kadto bang mga religious followers? Kamoy pili. So ang napili ninyo sa akong pagtanaw sa inyo, posible ang mga dautan ng mga tao, posible ang mga carnal Christian. Sa may carnal Christian, kanang sige lang tanaw sa ilang sarili, kanang self-service, selfish. And then ikaduha nga dautan, kadtong religious group who are in the church. Sa inyo bang pangunauna, naabay mga tao nga nasa church tungod kay religyoso sila? Naa ba diya sa sulod simbahan kanang mga karni or carnal Christian? Naa ba sa sulod si simbahan katong mga spiritual Christian? Naa. Kinsa may naghimo og mga samok sulod sa iglesia? Kinsa? Moingon siguro ka, dili ko musulti pastor basig masaktan siya. Kinsa ba nang posible nga mohimog dili maayo nga lakang, maayo nga dili maayo nga kinaiya, mga binuhatan sulod sa iglesia? It could be carnal Christian and religious people who are in the church. Pero kung spiritual Christian, they are filled by the Holy Spirit. Therefore, if they do something, they are dependent upon the guidance of the Holy Spirit. Okay. Ato ipada